Yo, what's going on guys? Welcome back to Einstein. At ngayon po, sasagutan natin guys yung quiz na nilagay ko doon sa program simulation part 2 at ang part 3, no? So, sabi ko sa inyo guys, nung previous videos, ipagkasama ko na yung quiz doon sa part 2 at sa part 3 sa isang video, no? Sa mga wala pang idea guys, no? Sa mga di pa nakakapanood ng mga previous videos ko about sa program simulation, you can watch my previous videos. Popost ko na lang. Isabay ko lang doon sa description yung mga link para madali na lang mahanap ko yung kung saan kayo pupunta, no? So, may isang member guys, may isang member sa group natin na sumagot doon sa word problem, no? Na dinagay ko doon sa program simulation quiz. Pinakita ko sa inyo guys. So, his name is JR Urzeo, no? Sinagutan niya yung problem number 1, 2, 3 no, sa problem simulation part 2 sa quiz. And then sinagutan niya yung tatlong problem. Pero yung problem number 4, mukhang hindi niya nasagutan. Ayos lang, mapakita ko sa inyo guys paano sagutin. So today guys, pakita ko sa inyo guys yung solution doon sa quiz ng part 2 at sa part 3 ng So, nagpakita ko nitong klaseng problem guys, no? Sa program simulation part 2, problem number 1. So, sabi ko sa inyo guys dito is write a program in C, C++, C#, Java, or Visual Basic.net. Make such a pattern like a square with an asterisk. No? So, gusto ko gawin nyo dito guys. Gagawa kayo ng pattern na square, no? Square shape gamit ng asterisk. So, sa console application, no? So, paano gawin to guys, no? So, gaya ng previous videos ko guys, no, sa part 1 na program simulation, pinakita ko sa inyo guys sa paano gumamit ng loop. So, gagamit kayo dito ng loop guys, no? Pero pwede kayong gumamit ng ibang loop. Maliban sa for loop, kasi for loop yung gagamitin ko dito kasi ito yung madalas ginagamit ko, mas comfortable ako gamitin. So, pwede kayo gumamit guys ng do while or while sa paggawa nitong pattern na to. So, maraming ways guys, no? So, dito guys, papakita ko sa inyo paano i-solve itong ganitong klaseng problem. So, using nested for loop, no? Nested for loop yung gagamitin natin guys. So, dito guys, no? I-paste ko na lang yung problem, no? Sabi ko, so, gagawin natin guys itong pang-pattern ng square using asterisk. So, sa akin guys, style ko, ginagawa ko lang, nested for loop lang para magawa ito, no? So, 4 and then int x equals 0 and then x is less than or equal, sabihin natin 3, x is less than or equal to 3 and then x is plus plus, no? Mag-increment siya ng isa and then pagkatapos ito guys, gagawa ko ng for loop sa loob, no? Ganyan ang for loop guys. For loop sa labas, then for loop sa loob. Yan ang tinatawag na nested for loop, no? So, dito sa loob, lagay ako ng int y equals 0 and then y is less than or equal to 3 and then y plus plus. So, mag-increment din si y. So, sabi ito, nilagay ako ng console dot write dito sa loob is space asterisk, no? And then sa labas ito, sa labas ng for loop na ito, maglalagay ako ng console dot write line. Yan. So mangyayari dito guys, no? Mangyayari dito, mag-loop siya. If x is may initial value yung x sa 0, kung less than pa siya, kung less than yung x which is value of 0, kung less than siya sa 3, so mag-depend out siya nito, no? I-execute niya itong for loop sa loob, no? And then execute in mag-initialize rin siya ng 0, and then titingnan kung yung value niya is nasa range, then i-print niya itong console, no? So try natin guys, i-execute natin yung program. Yan, no? Nakapag-print siya ng pattern na square using asterisk. Tapos yun guys, pantay siya, no? So
So, papakita ko sa inyo guys, so paano ba nangyari to? Paano naging ganito klaseng output niya? No? Isa-isayin natin to guys, no? So, open lang muna ako ng notepad. Ayan. Sabi dito guys, di ba? Yan. Si X, meron siyang initial value na 0, no? And then, sabi natin dito sa baba, sa loob ng for loop, no? Ay si Y, meron siyang initial value na 0 din. And then, sa output niya, no? Dito lalabas yung square na pattern na using asterisk. So, ganito guys, no? Sabi dito, yung X meron initial value na 0. So, alam natin ang X, which is nasa value of 0, is less than sa 3. So, ibig sabihin, no? Since less than siya, execute niya tong for loop sa loob. No? Yan. Ngayon, since nasa loob na siya, alam natin guys na inequal natin si 0 sa Y, no? So, may initial value yung Y sa 0. So, alam natin na si Y is less than sa 3. So, ibig sabihin, i-print out niya tong console.write. No? Tapos, meron siyang space asterisk. So, ibig sabihin, yan. No? Lagyan siya ng space asterisk. No? Isang print pa lang yan, no? And then, syempre, mangyayari naman, mag-increment siya ng isa. So, mag-add si Y ng isa. So, Y++. So, ibig sabihin, si Y, naging 1 na. Kasi nadagdagan ng isa. Di ba? Ngayon, since may 1 siya, since ang 1 is less than 3. No? Kasi may initial value na si Y na 3, na 1. So, alam natin na may na less than ng 1 sa 3, ibig sabihin, i-print out niya na naman to. No? Itong console.write line na may string na space asterisk. Yan. Ngayon, ang mangyari naman, since mag-add na naman siya, nag-increment na ng isa, so, naging 2 na. Si Y equals 2. So, alam natin na si 2 is less than pa rin sa 3. So, ibig sabihin, mag-print out pa lang siya ng space asterisk. Yan, no? So, mangyayari naman, pabalik naman siya sa taas, no? Mag-add na naman siya ng isa. Mag-increment naman ng isa, so magiging 3 na. No? So, alam natin si 3, hindi na siya less than sa 3, no? Pero, equal siya sa 3. Kasi nga, di ba, less than or equal. May conditioning, di ba? So, space, magkakaroon na natin siya ng magkakaroon ng output na as space asterisk. Ngayon naman, mag-increment na naman si Y ng isa. So, magiging 4 na. So, si 4, hindi na siya less than sa 3. At hindi na rin siya equal sa 3. So, ano mangyayari? No? Lalabas na siya sa loop na ito. No? Itong loop sa loob. Nag-i-end na to. So, ibig sabihin, pag end yan dito, magkakaroon ng console.write line. Ibig sabihin, mag-new line siya. Sabihin, new line. Kita nyo guys, no? Yan, yung magiging lalabasan niya pagkatapos itong loop nito sa loob. Ngayon, since nakalabas na siya sa loob ng loop, pabalik siya sa labas ng loop. Pabalik ulit siya dito. And then, mag-add siya ng isa. No? Mag-increment siya ng isa. So, ibig sabihin guys, uulitin naman ito. Babalik naman siya kasi alam natin na si 1, which is sa value, ang X is sa value of 1, less than pa rin siya sa 3. So, ibig sabihin guys, execute na naman niya itong loob ng loop na to, itong sa loob. So, ibig sabihin guys, uulit na naman to, no? So, para hindi tayo makawaste ng time, copy-paste na lang natin. Copy-paste na lang. Ganun pa rin nakalalabasan kasi nito eh. So, yan, no? Since natapos na to, kasi inulit niya itong loop sa loob. So kung natapos na siya, nag-print out niya itong apat na to ulit. So, mag-print out naman siya ng new line, no? New line na naman. And then, babalik na ulit siya sa X, mag-increment siya ng isa. So, ibig sabihin nun, nadagdagan siya ng isa, na magiging 2 na, no? So, since ang 2 is less than pa rin sa 3, ibig sabihin, ulitin naman niya itong loop na to sa loob, guys, no? Ibig sabihin, guys, no? Ulitin naman niya, mag-print out nito. Yan, ulit-ulit lang yan. And then,
Since natapos na niya, natapos itong loop sa loob, lalabas na naman siya, and itong loop na to, and then, i-print out na naman itong console.write line. Hindi magkaroon ulit ng new line. No? So, since na-print out na niya, nagkaroon ng new line, balik naman siya ulit dito sa taas. Mag-add na naman siya, nag-increment na siya ng isa, mag-add na naman siya ng isa, ibig sabihin, magiging 3 na. Ngayon, since x is not less than 3, but equal to 3, no? Ibig sabihin, execute na naman itong loop na to sa loob, and then print out na naman siya nito. Yan, no? So, kung na-print na niya out na to, tapos na niya, na-print out na niya, ibig sabihin guys, no? Mag-new line na naman siya pagkatapos itong loop sa loob. So, pagkatapos na print ito, mag-new line na naman siya, and then, mag-a-add na naman si 3, mag-increment na naman siya ng isa, so magiging 4 na. So, alam natin guys, no? Na ang 4 is not less than and not also equal to 3. So, ibig sabihin, magwawakas na itong nested for loop, no? By the way guys, no? Every time na mag-loop itong loop na to, mag-start lagi siya sa 0, no? Sabihin kapag pagkatapos itong loop ng isa, papasok dito sa loob, di ba? Papasok to sa loob, tapos every time na kapasok dito sa loob, guys, laging ang y magiging equal siya sa 0. Yung initial value is magiging 0 lagi, no? Every time niya mag-loop ng isa to. Sabihin, for example, meron siyang initial value 0, di ba? So, ibig sabihin, ang less than siya sa 0, ang 0 is less than 3. So, ibig sabihin, papasok siya dito. So, ibig sabihin yung y is magkakaroon initial value of 0. Pagkatapos itong loop na to, guys, natatapos niya itong dito. So, sabi ko lang guys, babalik siya dito sa taas. Kung pasok pa rin sa conditioning, papasok na naman ulit dito. So, ibig sabihin, yung y magiging equals 0 lagi. No? Magiging, ang initial value ng y lagi is 0. No? Bawat loop nito, bawat isang loop nitong sa taas. Tandaan nyo ganyan guys, no? So, check natin guys. Yan. Napansin nyo guys, no? Pareha siya. Yan, no? Parehas yung naging outcome, no? So, ito yung paano paggamit, paano gumawa nitong klaseng pattern. So, nga pala guys, no? Dun sa in-answer ni JR, try natin yung mag-execute ng program ni JR. So, copy-paste lang natin to guys. Copy. And then, nagbukas na rin kasi ako dito ng para sa Visual Basic. Kasi Visual Basic yung ginagamit ni JR. Maganda yung mga ano guys, no? Para sa akalaman nyo guys, si JR or Zeo, no? Maganda yung mga sagot niya, no? Maganda yung problem number 1 niya, tama, no? Tama yung pagkakaprogram niya. Saka, isa rin to sa ginagamit dun sa no, DIC, Visual Basic, no? So, i-paste natin yung code niya. Yan. Then, sikip natin. Yan, no? Ito yung ginawa ni JR or Zeo, no? Maganda yung ginawa niya, tama, no? Tama siya. Tama yung pagkakaprogram niya using Visual Basic, no? Pero ang gamit niya mukhang gumagamit siya ng nested while loop, no? Magkaiba kasi nga sa kami. Siyempre, magkaiba kaming programmer. Siyempre. Saka iba naman yung style niya. Pwede ito guys, no? Pwede. Pwede rin kayo gumamit ng do while, no? So, tama siya, no? Tama si JR or Zeo, no? Tama yung problem number 1. No, congrats sa JR for having the right answer for problem number 1. So, let's move on to guys to program simulation part 2, problem number 2, no? So, doon guys sa problem, nagpakita ako ng ganitong klaseng problem, no? Sabi doon, Olympic Games is held every 4 years at Olympia. So, sabi doon, ang Olympic Games daw ginaganap every 4 years, no? Oh, sabi dito, make a program using C, C++, C#, Java, or Visual Basic.net, no? So, inulit ko guys, ito yung available programming language na pwede nyo gamitin sa DICT examination guys, no? So, yeah, using this programming language, C, C++, C#, Java, or Visual Basic.net, that will allow you to input a year and tells the year is Olympic Games. Sabihin guys, magta-type ka ng year, tapos sasabihin, maglalabas siya ng output kung yung year na yon, kung Olympic Games ba, yung year na yon ay nasa year ng Olympic Games, no? So, paano yung ginagawa yan? Ginagawa yon?
So, pakita ko sa inyo guys muna kay JR. Kasi solution ni JR ito. Copy paste ko guys yung solution ni JR. Saan ba yun? Ito. Copy. Yan. No? Yan. Then start. Yan. Mag-input ako ng year. No? Sabi niya dito, input year. Ito yung ginawa ni JR. So, maglalagay ako ng, for example, 1950. First Olympic game is not yet started. O, tama yun, no? Kasi parang aminin kasi dito ni JR, yung Olympic Games, nag-start siya, ginawa siya, inimbento siya, 1896. No? Kung tama ako sa nilagay ni JR. So, guys, correct me if I'm wrong, no? Kung 1896 ba ang nabuhay yung Olympic Games, no? So, kung ito ata minimin ni JR dito, 1896. So, tama siya, no? First Olympic Games not yet started. So, what if mag-type ako ng ibang number? For example, 1999. Oh, bakit ganun? First Olympic Games not yet started. Huh? Parang may error, no? May error sa code niya kasi ang sinabi niya kasi, 'di ba, ang 1896, diyan nagsimula yung Olympic Games. So paano niya sabi na first Olympic Games not yet started? So parang gusto sabihin, itong year na to, no, hindi pa alam yung Olympic Games. Hindi pa nagsimula. No? Parang kasi 1896, so ito bago lang to, 1999. Sabihin, alam na may Olympic Games na, alam na ng mga tao. So, mukhang may error, no? Subok tayo ibang number. Ibang year. 2000. Yan. Yes. 2000 is an Olympic game year. Okay. Tama, no? Bakit? Kasi divisible yung 4 sa 2000. Subukan natin. 2004. Tama, no? Pero sa kanina guys, no? 1999. Mukhang may something na baka nakaroon ng wrong arrangement or something. So ito guys yung solution ni JR. Pero JR, may pakita ko sa inyo guys, manonood kayo, kung nanonood ka ngayon JR or sa mga viewers ngayon sa nanonood, pakita ko kayo guys ng mas maikli dito, no? May way dito na mas maikli. So pero I'm still using C# kasi because I'm a C# user, no? So I will still using C#. So i-listen natin to guys. Delete. So I will say int sabihin natin year equals 0. And let's say console. Nagawa ko na input guys. Input type is all that right. Say input a number. And then I will say year equals convert int console that read line and plus parentheses. So yan, and the same condition guys, ilalagay ako ng if year is less than 1896. Yan, no? And I will say console dot right. I will say Olympic game is not yet started this year. No? Yan. And then, gagawin ko naman is, so kung ang year na input ko, so, kaya sinabi ko sa inyo guys, mag-input ako dito guys, and then, yung input ko, i-convert siya sa integer para mapasok sa year, because the year is isang uri integer, no? So, kung year na input ko, like for example, nag-type ako ng 1896, 1895 below, sabihin, Olympic game
is not yet started this year. So, hindi pa nag-start yung Olympic game noong 1895 below, no? So, dito sa baba, maglalagay ako na lang else if. Sabihin ko is year is greater than or equal 1896. So, labi ito is lagay ako ng if year modulus. Tinuro ko guys sa inyo guys ito nung previous videos ko sa if condition, no? Sa program simulation part 2, no? Paggamit ng modulus. Sa modulus, kinukuha niya yung remainder ng divide the number. Ang dinivide the number, kukuha niya yung remainder, yung babasihan niya guys, no? So, kukunin niya yung remainder na number. So, year modulus 4 equals 0. Yan guys, no? So, kung ang year, i-divide siya sa 4, at ang wala siyang remainder, sabihin 0 equals 0, sabihin, kapag wala siyang remainder after dividing 4 from that certain year, sabihin, reprint siya ng console.write. And then, sabihin niya, this year is Olympic game. Sabihin niya, this year is Olympic game. Kapag ka greater, kung pumasok siya dito guys, kung greater yung year sa 1896 or equal to 1896, no, execute siya ito if condition. Kung ngayong year na yon is kapag dinivide siya sa 4, kapag wala siyang remainder, sabihin i-print niya ito. Ngayon kung hindi, kung may ano siya, may remainder, sabihin i-print niya ito guys. It will say console dot write this year is not Olympic Games. Sabihin guys, kapag hindi siya divisible, sabihin pag may remainder, hindi siya divisible by 4, this year is not Olympic Games. So, itry natin to guys. Yan. Maglagay ako ng year, ha. Maglagay ako ng year. For example, maglagay ako ng 1850. Yan. No? Sabi, ang 1850 na year, Olympic Games is not yet started this year. No? Tama nga naman, kasi nag-start siya 1896. Tama ba? 1896, no? So, since ang 1850, hindi pa alam, hindi pa na-invento yung Olympic Games, no? Kaya, sabihin niya, Olympic Games not yet started this year. So, try tayo ibang number. For example, 1896. Yan. This year is Olympic Game. Try tayo iba. Try natin guys sa calculator. No? Tapasin nyo guys, sa calculator, divisible siya sa 4. Wala siyang remainder. Sabihin, itong 1896 talaga ay Olympic Games. Kasi, kaya nga, di ba, ang Olympic Games nangyayari siya every 4 years, no? Once every 4 years. So, try na ibang number. Year 2000. Or ano lang, 2020 na lang. This year is Olympic Game. 2020 is Olympic Game. Tayo ng iba. Tayo ng iba guys, no? Sabihin natin, dagdagan natin sa ngayong taon na to. For example, 2021. This year is not Olympic Games, no? Paano ko nasabi? Tayo natin i-divide, no? I-divide natin yung number. 2021 divided by 4. No, meron siya remainder. Pag dinivide yun sa 4. Sabihin na, hindi siya Olympic Games, no? Kasi nga, nangyayari every 4 years nga, di ba? So, tayo natin ng ibang number. 2022. Not yet. Di pa rin Olympic eh. This year is not yet Olympic. Tayo natin 2024.
This year is Olympic. Yan guys, no? So, ganito lang guys, no? JR, ito mas para sa akin mas maikli. Pero tama no, merong error lang kasi nag-type ako 1999, ang sabi hindi pa nag-start ang Olympic Games. Ngayon siguro kailangan na siguro ng arrangement JR. So, move na tayo guys sa yan to. So, program simulation part 2 problem number 3. Make a code that shows this output, no? Gagawa ka ng code, so parang nakikita nyo guys mag-i-input, tapos ito yung magiging output. So, parang gagaya ng kanina guys, no? Para maging aware kayo sa mga ito guys kasi may chance na lumabas to sa DICT examination, diagnostic examination, no? So, maging aware kayo guys, pati yung problem number 1 and 2, maging aware kayo guys kasi may chance na lumabas yan sa mga susunod ko na quiz, no? So, kailangan magawa natin to guys, no? So, parang kanina guys din, no? Gumawa tayo ng nested for loop. So, ganun din gagawin natin guys. Gagawa na tayo ulit. Delete na natin. And then, paste na natin to. So, dito guys, no? Una mo natin gagawin, kasi sabi doon, kailangan makagawa tayo ng left triangle, no? Na ganong klaseng pattern, na may, yung outline niya, merong plus, sa loob niya may minus. May kailangan magkaroon din tayo ng input type. Gawa muna ako ng integer guys, int. Sabihin natin range equals 0. And then we'll say console.write. And sa loob niya, input a number. Number for range. Yan. And then, dito guys, nilagay ako ng range equals convert to int. So, lab niya, I will say console.readline open close parenthesis. Yan, no? Nakagawa tayo ng input type, no? Ngayon naman gagawin natin, nagawa tayo ng for loop, no? So, nested for loop pa rin ang gagamitin natin, guys, sa operation na to. Para makuha natin yun. Kaya natin nested for loop. Pwede kayo gumamit, guys, no? Pwede kayo gumamit ng ibang loop, while o do while. But since masanay ako sa for, so for loop ang gagamitin, guys, kasi sa for loop. So, for loop. So, lagyan ko sa una, int x equals 0. And then, x is less than or equal to range, no? And then sabihin ko x plus plus. Yan guys, no? So yung range guys, magbe-base siya kung ano yung tinype ko. Kung ano yung tinype ko, yun ang magiging laki. Laki ng shape, no? Nung left triangle. So sa loob nito guys, no? Lagay ako ng int y naman equals 0 semicolon, and then y is less than or equal to range y plus plus. And then sa baba nito, kunin muna natin guys yung minus, no? Bumuwa na muna tayo ng square na minus. So first step natin yan muna. So console dot write para makita nyo guys yung para ma-visualize nyo yung nangyari, no? So unahin natin para step by step procedure kayo. So unahin natin guys, space minus. Yan, no? So dito naman sa baba, console dot write write line. Yan. Then ito natin guys. Yan. Kung saan nalagay ako ng 10, di ba? Yan. Ito yung itsura niya, no? Square na siya na may minus minus. So, next natin gagawin guys, kailangan natin makuha yung, kasi yung outline niya is may minus minus. Kasi guys yung outline niya merong plus, no? Ito guys, no? Yan, napansin nyo guys, meron siyang plus na outline. Nakita nyo guys? Plus yung kanyang outline. Sa loob yung minus minus. So, para makuha natin guys ito,
first, gawin ko muna, gawin ko muna siyang left triangle. No? Magawa ko muna siyang left triangle. So, paano gawin yun? So, paano maging left triangle, guys, no? So, gawin ko, si y less than equals to range, palitan ko to. Instead na range, lagay ko na lang x. No? Mamaya explain ko sa inyo, guys, bakit x yung nilagay ko dito, no? So, kapag print ko siya, ganito yung magiging yung kanyang itsura. Ayan guys, no? Naging left triangle na siya. No? Kasi yung sa y, binase ko siya doon sa x. No, ibig sabihin guys, kung ano yung value ng x, yun ang magiging kanyang row. Mamaya explain ko na isa-isa. Explain ko sa inyo guys bakit naging ganito, no? So, next natin gagawin naman, no? Gagawin natin para makuha natin yung outline na plus. Siyempre, maglalagay na tayo ng if condition, no? So, if sabihin natin x or y equals 0 or, no? Napakita ko yung klase guys, no? Paggamit ng or operator guys, no? Doon sa previous videos ko, no? Pwede nyo i-rewatch yung gusto nyo. So, y naman is equals to x, no? And then or naman x is equals to range. Yan. Sa loob nito, nalagay ako ng console dot write, no? And then space plus. And then para sa minus naman, kapag hindi siya pumasok sa condition, ito yung gagawin niya. No? Copy paste ko na lang. I cut and paste. Yan. Then tayo natin i-play guys, no? Okay, may semicolon pala. So, play natin guys. Lagay ako ng 10. Okay tayo guys. Nakuha na natin yung sagot, no? Ito yung pattern niya. Yan guys, no? Ito yung naging pattern. Tama, no? Ito yun, tama yung pattern niya. Tama ba? Diba? Ito yung magiging result. No? Ngayon, explain ko sa inyo guys, paano naging ganito. No? Explain sa inyo guys. So, buha tayo ng notepad. No? Erase natin to. Yan. Yan, no? Dito natin yung font niya. Yan, no? Nakay pa natin. So, kunyari guys, no? Nag-input ako dito. Kasi nga naglagay ako ng input type nga, di ba? So, like for example, nag-input ako. Sabihin natin, nag-input ako ng 4. No? Para, i-clear natin para mabilis tayo. Kasi baka mahaba na naman to. So, sinag-input ako ng 4. Ngayon, pagkatapos ko ma-input, i-execute niya tong nested for loop na to. No? Unahin niya tong sa taas. Ngayon, si x daw is may initial value na 0. So, ibig sabihin, x is less than or equal to the range, which is 4. Ibig sabihin, execute na tong for loop na to. No? Execute na tong for loop. Ngayon, na-execute na itong for loop, ang gagawin na niya, unahin naman niya tong y, no? Y is equals to 0. Alam natin, may initial value na 0 yung y, no? So, y is less than or equal to x. Si y ba, which has the initial value 0, less than ba siya or equal to x, which has the value of 0? No? Ito guys, no? Alam natin na si x may initial value niya 0 kasi pagkatapos ito mag-loop, ibaba siya dito. Sabihin, alam natin na equal si y sa x kasi may value sila na pareha sa 0. Sabihin, equal sila. Ibig sabihin, execute na tong if condition. Yan. Medyo makababa to, no? So,
y is equals to 0. Si y ba ay may equals ba siya sa 0? Yes. So, ibig sabihin, ipiprint niya tong console.write. Ipiprint siya ng space plus. Okay? Kaya naman, since na-print niya na ito, pasok naman siya ulit dito. Si y na magdadagdagan siya ng isa. So, magkakaroon initial value na 1, si y. Si y ba ay less than or equal to x na 0? Hindi, no? Malaki na si 1. Hindi na siya less than, no? Si y, may initial value na 1, hindi na siya less than, at hindi na rin siya equal sa 0. Kasi mataas na masyado si y. Sabihin, magwawakas na tong loop na to sa loob. Pagkatapos niya matapos itong loop sa loob, mag-new line siya, guys, no? Mag-new line. Kasi alam natin si y is equals to x kasi may pareho sila 0. So, ibig sabihin, na-print niya na ito. Ngayon, si y magkakaroon ng 1 kasi nag-increment siya ng isa. Ngayon, alam natin, guys, na si y, which has the value of 1, is greater na siya sa x. Hindi na siya less than, hindi na rin siya equal sa x, which has the value of 0. So, ibig sabihin, guys, mag-e-end na tong loop na to sa loob. Itong loop. Itong loop sa loob. Mag-e-end na tong loop na to sa loob, guys. And then, mag-print siya ng new line. Yan, no? Nag-print siya ng new line, guys. So, mangyayari, guys, babalik naman siya sa taas. So, si y, magiging balik sa 0, no? And then, si x, magkakaroon ng 1. Bakit? Kasi nag-increment siya ng isa. So, babalik naman siya sa taas, magkakaroon ng isa, si x. Mag-add ng isa, so magiging 1 na siya. So, alam natin, guys, na si 1 is less than sa range, which has the value of 4. Diba? So, ibig sabihin, execute na naman niya itong for loop dito sa loob. No? Ngayon, execute na naman niya. Si y naman, magkakaroon ng value of 0. Si y is less than ba siya or equal to x, which has the value of 1. So, ibig sabihin, true siya. Ipapasok naman siya sa if condition. Ngayon, if y is equal to 0, true. True siya, no? True. Ibig sabihin, since nakapag-new line siya kanina, guys, gawin siya ng space plus. No? And then, balik naman siya sa for loop, sa loob. Magkakaroon si 1 kasi nag-increment siya ng isa. Mag-increment naman ng isa, magdadagdag ng isa. Ibig sabihin, magkaroon ng 1. Ngayon, si 1 ba ay less than or equal to x, which has the value of 1. True, no? Kasi equal silang dalawa, si x at si y, para silang may 1. So, ibig sabihin, no? Execute naman niya ito, guys, itong if condition sa baba. Ngayon ba, si y ba ay equals, no, sa 0? Hindi, no? Bakit? Kasi si y ay may 1 na. 1 na si y, di ba? May initial value na sa 1. So, ibig sabihin, hindi na siya equal sa 0. Ngayon, since tapos na to, guys, kaya na pinakita ko sa guys sa previous videos, no, kung sabi ko, guys, kapag hindi nag-agree dito sa first, magpuproceed siya dito, ignore niya ito. Magpuproceed siya dito sa pangalawang conditioning, di ba? Sa previous videos ko. So, alam natin, guys, na si y is equals to x. Bakit? Kasi nga pareho sila ay 1. So, ibig sabihin, mag-print siya ng space plus. Ibig sabihin, space plus. Does that make sense, guys? No? Sabihin, ag-agree siya. Kaya mag-loop naman ulit. Mag-add naman siya ng isa. Mag-increment naman si y ng isa. So, magiging 2 na. Si 2 ba ay less than or equal to x? So, hindi na. Kasi malaki na yung 2. Alam natin na malaki na yung 2. So, ibig sabihin, no? Hindi rin siya equal sa x. So, ibig sabihin, mag-e-end na tong loop na to. At, mag-print na naman siya ng new line. Yan, no? New line naman. Ngayon, babalik naman siya sa taas.
So, ang y naman, balik naman sa 0. So, mangyayari, si x, madadagdagan ng isa, kaya ginaginto na. Increment siya ng isa. So, mangyayari, no? Since ang 2 is less than or equal to range which is 4, sabihin, execute na naman niya itong loop sa loob. No? Ngayon, balik naman siya sa 0. So, si 0 ba, si y, which has a value of 0, less than ba siya sa x, which has a value of 2? True. Sabihin, papasok naman siya sa if condition. Ngayon, si y ba is equal to 0? Yes. No? Kasi 0, di ba? Bumalik di ba si y sa 0? So, i-print na naman niya ito. Since nakapag-July na tayo kanina, space plus naman. Balik naman siya ulit sa taas. Mag-add naman si y ng isa. So, magiging 1 na. Si y ba ay less than sa x, which is 2, value of 2, true. So, if condition naman. Si y ba ay equal sa 0? Hindi. Kasi 1 na, di ba? Sabihin, pupunta naman siya dito sa kabila. No? Si y ba is equals to x, which is the value of 2. Hindi pa rin. Hindi pasok sa conditioning. Kaya, ignore naman niya ito. Papasok naman siya dito sa conditioning sa x equals to range. Si x ba ay equals to range which has the value of 4. No? Si x ba ay equal ba dito sa 4? Ito yung range guys, no? Range. Itong 4. Ito yung range, no? Guys, equal ba sila? Hindi. So, ibig sabihin guys, hindi siya nag-agree. No? Hindi, ang 4, may value sa 4, ang range may value na 4, hindi siya equal sa x. So, ibig sabihin, papasok siya sa else. And i-print niya ang console.write, write, no? Space minus. Sabihin, magkakaroon ng space minus. No? That make sense? Make sense ba, guys? So, mangyari naman, papasok naman siya sa y plus, mag-a-add naman siya ng isa. So, magkakaroon ng 2 na. Si 2 ba ay less than, hindi na siya less than sa x, no? Para sa number sabihin, pero equal si y sa x. Bakit, no? Kasi pareho silang may 2. Ibig sabihin, space plus. Does that make sense? Make sense ba, guys? No? Ngayon naman, since na-print na ito, pabalik naman siya dito. Mag-add naman siya ng isa. Magiging 3 na. Si 3 ba ay less than or equal to x? Hindi na. Kasi malaki na masyado. No? Hindi siya less than, hindi rin siya equal. So, yung mangyayari, magwawakas na naman tong loob ng loop na to. Itong loob, guys, no? Magwawakas na naman itong sa loob na loop, then, mag-new line na naman ulit. So, mag-new line siya ulit, guys, no? So, ibig sabihin, guys, sino kapag new line na siya, pabalik naman siya sa taas. Balik naman siya dito. Si x naman, magkakaroon siya ng value na 1. Kasi mag-increment siya ng isa, so magiging 3 na. Then si y magiging 0. Balik sa 0, no? Ngayon naman, since balik naman siya 0, ang mangyayari dito, execute na naman to, di ba? Kasi, alam natin sa x, which is the value of 3 na, kasi may dagdagan ng isa, less than pa rin siya sa range, which is the value of 4. Less than pa rin siya. Sabihin, execute na naman niya itong loob ng loop na to. Okay, guys, no? Ibig sabihin, guys, gagawin na naman niya ito. No? Since kapag new line na tayo, so, si y ba, no? Si y, may value na, initial value na 0. So, less than ba siya sa x? Or equal sa x? True. Less than siya sa x, no? Kasi may 3 siya. So, gagawin naman niya itong if condition. And then, si y ba ay equals to 0. No? True siya. Kasi nga, nabalik nga sa 0, di ba? Sabihin, magkakaroon, execute ito, no? Ipiprint niya itong console.write space plus. Okay, guys? Ngayon na-print niya ito, magdadagdagan na naman ito ng y++, mag-increment ng isa, so magiging 1 na. Since pasok na siya, pasok pa rin siya sa x, kasi less than pa rin siya sa 3, ibig sabihin, i-print, papasok na siya if condition. So, si y ba ay equals to 0, false, no? Kasi si y ay may 1 na.
So, hindi na siya equal sa 0 kasi hindi na sila equal. So, pupunta siya sa kabila. Y is equals to X. Si Y ba ay equals to X. Hindi pa rin. Kasi may 3 si X. 1, kinukumpara niya sa 1. Hindi, mali din sa equal. So, papasok naman siya dito sa kabila, sa pangatlong condition. X equals range. So, X ba, which is 3, no? Mag-equal ba sila sa 4? Hindi, no? Kasi mataas masyado ang 4. Hindi sila equal. So, ibig sabihin, i-print niya tong else, no? Didiretso sa else, then i-print na naman space minus. Space minus, no? And then, since na-printa niya, pabalik naman siya sa taas, nadagdagan na ulit ng isa, mag-increment ang isa, magiging ito na. Si 2 ba ay less than pa sa X, which is the value of 3? Yes, true. No? Isabihin, gagawin na naman niya itong if condition kasi pasok niya sa X. Pasok yung conditioning. Kaya, if Y is equals to 0, si Y ba ay equals to 0? Hindi, no? Kasi si Y ay may 2 na. So, hindi na siya equal sa 0 kasi hindi parehas ang 0 sa 2. So, pupunta sa kabila. Si Y ba ay equals to X? Hindi. Kasi, ang 3 at 2 ay different. Hindi sila equal. No? Then, papasok naman sa kabila. Si X ba ay equals to range? Si X ba ay equals to range? Hindi. Kasi, ang 3 at 4 magkaiba. So, dito siya sa X, sa else, ay mag-print ulit ng space minus. No? Yan. And then, make sense ba guys? So, since na-printa niya, madagdagan ulit ng isa si Y. So, magiging 3 na. Madagdagan ka ng increment ng isa. So, si Y ba ay less than? Hindi siya less than sa X kasi parehas sila. So, pero equal silang dalawa. Kasi parehas silang 3. So, ibig execute na naman niya ito. Ngayon, si Y ba equals to 0? Hindi. Si Y ay equals to 3. So, padidiretso sa dito. Si Y ba ay equals to X? Si Y ba ay equals sa X? True. Kasi parehas sila 3. No? Parehas sila 3. So, ibig sabihin, mag-print siya ng space plus. Does that make sense, guys? No? Nakikita nyo ang kasagutan? Nakikita nyo na, no? Ang result. So, ang gagawin niya, mag-a-add naman na ulit ng isa. Since na-print na ito, magiging 4 na. Si 4 ba, which is the value of Y, no? Si Y ba, which is the value of 4, less than ba siya or equal to X? No? Hindi na. Kasi malaki na masyado si Y, maliit na si 3. Hindi na sila equal kasi ang 3 at 4 hindi equal. Sabihin, magwawakas na itong loop na to na naman. Mahaba to, no? So, sabihin, pag minakas niya ito, magkakaroon ulit lang console.writeLine. Sabihin, mag-new line ulit siya. New line, no? Since nag-new line na siya, yan, new line na siya, guys. Babalik naman siya ulit sa taas. Ngayon si 3, magiging 4 na. Bakit? Kasi nag-increment ang isa. No? At si Y, babalik sa 0. Ayan. Ngayon, si X ba, which is a value 4, is less than. Di na siya less, but equal. Equal silang dalawa, si range at si X. Para silang 4. So, execute na naman ito, guys. Execute naman ng loop sa loob, no? Execute naman sa loob. Magagawin na naman niya ito. Si Y ba ay equals to 0. True, no? Nag-new line na siya, guys, no? Kanina. So, si Y ba, no? Si Y is less than or equal to X. Totoo, no? Kasi si Y is has a value of 0, less than siya sa 4. So, gagawin naman niya itong if condition. Si Y ba ay equals to 0. True, no? Kasi 0 siya. So, ang current initial value ngayon is 0. So, true siya kasi 0, no? Pareha sila. So, magkakaroon ng space plus. And then, balik naman siya dito sa condition. Sa for loop dito sa loob. Maglalagyan ng isa. Kasi nag-increment ang isa. Si Y ba
ay less than sa x, which is the value of 4, true. And then gagawin naman if condition, and then si y ba is equals to 0, false. False siya, no? Kasi ang 1 hindi equal to 0. So, mangyari, pupunta siya dito sa kabilang condition. Si y ba ay equals to x, hindi pa rin. Kasi ang 1 hindi equal sa 4. Sabihin, didiretso na naman siya dito sa kabila. X equals to range. Si x ba guys, no, which has the value of 4, equal ba siya sa range? True. True siya, no? True. Ibig sabihin, kasi pareho silang dalawa, pareho silang 4, magkakaroon ng space plus. Does that make sense, guys? Ngayon naman, since na-print na to, balik naman sa for loop. And then, madadagdagan ulit ang isa, magiging 2 na. Si 2 ba ay less than or equal to x? True, kasi less than ang 2 sa 4. Gagawin naman niya itong if condition. So, si y ba ay equals to 0. Si y ba equals to 0? Hindi. Equal siya sa 2. Kaya, hindi niya ipiprint ito. No? Didiretso siya dito sa pangalawang conditioning, which is x, y equals x. Si y ba ay equals ba sa x? Si y equal ba sa x? Hindi. No? Kasi ang 4 hindi equal sa 2. So, didiretso na naman siya dito sa kabilang condition. Si x ba ay equal sa range? Sa x ba ay equal sa range? No? Ibig sabihin, since true siya, kapareho silang 4, equal sila, mag-print naman siya ng plus. No? Ngayon naman, next, since na-print na ito guys, babalik naman siya sa taas, mag-a-add naman ng isa, magiging 3 na. Ngayon, si 3 ba ay less than sa x? True, dahil ang less ang 3 sa 4. That's why, proceed naman siya sa if condition, then y equals 0. Si y ba ay equal 0? False. Mali. Kasi equal siya sa 3. Kaya proceed naman siya sa kabila. Si y ba ay equal sa x? Si y ba? 3 ba equal sa 4? Wrong. Mali. Hindi pa rin. Kasi ang 4 at 3 hindi equal. No? So, diretso naman sa kabila. Si x ba si x ba ay equal sa range? True na naman. Sabihin, pareho siya ng 4 eh. Mag-a-add ng isa ng space plus. Nagalit na siya na space plus. So, next naman, since na-print ito, babalik naman siya sa taas, ma-add na naman na ito ng 4. No? So, sabihin, si 4 ba ay less than, hindi siya less than sa x, pero equal siya sa 4 kasi pareho sila 4. So, ibig sabihin, execute naman itong if condition. And then, mangyayari, si y ba ay equals sa 0. Equal ba siya sa 0? Si y? No? False. No? Kasi si y is equals to 4. So, hindi siya equal to 0. Ibig sabihin, didiretso naman siya sa pangalawang conditioning. Si y ba is equals to x. True. True sila kasi si x at y pareho sila may initial value na 4. Ibig sabihin, magkakaroon ng space plus. No? So, that makes sense, guys? Yan, guys, no? So, isabihin, since na-print na ito, pabalik naman siya sa taas. No? Mag-create ulit ng new line. And then, babalik sa taas. Then, mag-a-add ulit si x ng isa. So, magiging 5 na. No? Magiging 5 na si x. Kasi nag-increment ng isa. So, si x ba, which is the initial value of 5, less than ba siya or equal to range? False. No? Hindi na siya pasok sa 4, hindi na siya less than sa 4 at hindi na rin siya equal. So, ibig sabihin guys, nagwakas na itong program na ito. No? So, ito na yung magiging output niya. So, kung ano natin guys, for example, 4. So, ito yung naging result niya guys. Klaro ba guys, no? Yung naging result. No? Mukhang hindi lang pantay sa notepad, no? Pero tama to guys, no? Tama yung pagkaka-analyze natin. So, ito yung magiging result guys. No? Yan. So, tingnan natin kay JR kung tama yung sa kanya, no? So, problem number 3 niya. No? Copy. And dito. Ito na natin ito guys. Yan.
particular number. So, kay GR to, no? Kay GR tong program. So, type tayo ng 10. No, di ba? Tama. Kaya lang, yung symbol na ginamit niya, asterisk. Pero okay lang. Hindi naman yung problema. Ang importante, nagawa niya ng tama, no? Iba lang yung symbol na ginamit niya. Supposed to be dapat minus. So, pero tama, no? Tama siya. Tama ang kanyang answer. So, congrats, JR. No? Tama yung problem number 3 mo. Yan guys, no? Ganito ang solve ng itong klaseng problem, no? Proceed na tayo guys sa problem number 4 ng Program Simulation Part 3, no? So, sabi ko sa inyo guys, ang gagawin nyo guys is, i-arrange nyo to, no? Arrange nyo tong number na to in order. Isabihin, smallest number to largest number. So, paano yun guys, no? Kung wala pang idea guys sa part 3, you can watch my previous videos, no? Ilagay ko sa link para makita nyo guys, no? Yung previous videos ng part 3 ng program simulation. Balik ulit tayo dito sa program, no? Erase na natin to. And then, sabi ko doon, di ba? Int. Kasi pag nag-declare tayo ng array, kailangan na open close brackets. And I'll say storage. Okay. Sa loob nito, ilagay natin yung number. Ilagay natin to. Ang gusto ko mangyari guys, pa-arrange to. Paano itong gawin, no? Afterwards ito guys, actually merong regular or commonly used na pag-arrange ito. At meron din akong shortcut way, no? Papakita sa inyo guys kung paano mag-arrange ng array in a shortcut way. So, same pa rin guys. Gagamit kayo ng, para sa akin, nested for loop pa rin. For, and then I will say, int x equals, maximize na, 0, semicolon, x is less than or equal storage dot length, and then semicolon x plus plus. And then so yung gagawin is for int y equals 0, y is less than storage dot length minus 1 semicolon y plus plus. So ito guys, ano gagawin natin? Kukunin natin C. So gagawin natin guys, gawa tayo ng temporary number. So si temporary number, siya yung kukuha ng first digit na malaki. So, gawin natin next is if storage y is greater than storage. Mamaya guys, no, explain ko sa inyo guys kung paano nangyayari itong bawat code ito. Yung kanyang output. Explain ko sa inyo guys. Y plus 1. Yan. And then, sabihin natin temp equals storage y, and then storage y equals storage y plus 1, storage y plus 1 will equals to temp. And then, ilabas natin yung output guys. So, gagamit na lang ako ng for each, no? Since C# naman yung ginagamit ko. Pero pwede kayo gumamit guys ng ibang loop, no? Kung gusto niya mailabas yung output. So, pwede kayo gumamit ng for, while, o do while. Pero sa ngayon, since C# gamit ko and comfortable ako sa for loop and for each. So, for each ang gamitin ko para sa paglabas ng output. So, int, sabihin natin z in storage. And so for each guys, no, hindi mo na kailangan pa maglagay ng length, dot length, kasi understanding na niya ng for each yung bilang ng loob ng array na ito. So maganda ka lang console write
So, play natin guys. Yan. Napansin nyo guys, no? Na-pin niya, na-organize niya yung number, no? Number ng storage, no? Na-arrange niya. Explain ko sa inyo guys paano naging ganito, no? Pero since tutorial to guys, no? Pa-click natin para hindi masayang oras. So, let's say sabihin ko na lang 3, 2, 1, no? Pa-click na lang natin. Play natin. Ayan, no? Organize niya, no? From lowest to highest. So, ganito guys, no? So, para sa naman nyo guys, no? Ang pagbibilang nga ng array ng index ng array na ito. So, ganito ang nangyayari guys, no? Para ma-ambisyon makikita nyo guys. Ito, index 0. Ito ay index 1. Ito ay index 2. At may additional siya na 3, no? Na isa. So, kaya napansin nyo guys, minaminusan ko siya ng 1. Ang purpose is para hindi siya mag-out of bound kapag nagpapalit ng number, no? Yun ang purpose ito guys ng -1, no? Kasi kailangan babawasan to ng isa. So kasi ang dapat lang natin i-consider ang ating i-arrange kung ano yung number dito. Siyempre, 3, 2, 1, di ba? So ibig sabihin itong number 3, hindi siya kabilang. Wala siyang digit eh. Ang kino-consider lang natin itong 0, 1, 2 na index, which is 3, 2, 1. Gets? So, ito guys, no? So, dito guys, no? Alam natin na mayroong length na 3. Yan. Length na 3 guys, no? Length ng array. Then, dito sa for loop guys, nakalagay dito is int x equals 0. So, x ba, which is the value of 0, is less than ba siya or equal sa storage.length, yung 3. So, si 0 ba ay less than or equal ba siya sa 3? Well, totoo siya, no? Ibig sabihin, since less than siya, gagawin niya ito. No? Kopyahan natin to guys, para hindi kayo malito. So, gagawin niya itong loop na to guys, itong sa baba, itong sa loob guys, no? So si y ba, which is the value of 0, less than ba siya sa y, greater than, less than ba siya sa storage.length -1. So ibig sabihin guys, si y is equals to 0, less than ba siya sa 2, no? Bakit to, no? Kasi ito yung original guys, no? Original length. So, since sabi dito, so storage.length -1, yung sabihin, minanusan si 3 ng 1, kaya naging 2 na lang. Ngayon sabi dito, si y ba ay less than sa storage.length -1. So, si 0 ba, less than ba siya sa 2? True siya, no? Less than ng 2, ang 0 sa 2. Sabihin, gagawin niya itong assigning operator na equals. Oh, papasa-pasa na siya, no? Pasapasa na yung number. So, storage y, no? Which is the value of 3. Bakit? Kasi index 0, no? Si y is index 0. So, kasi y equals to 0, di ba? Y is equals to 0. Sabihin, index 0. So, dito si index 0, number 3, no? So, meron siyang 3, guys, no? Sabi dito, si storage y is greater than ba siya sa y plus 1? Si y plus 1, ang tinutukoy is yung 2, no? Bakit y plus 1? Kasi si y is 0, di ba? Y plus 1, so inad ng ang 0 ng 1, kaya naging 1 na yung index niya, kasi inad natin yung 0 sa 1 ng 1, kaya naging 1. So si index 1 at tinutukoy is yung 2, yung value of 2, no? Ibig sabihin ba, si 3 ba ay greater than ba siya sa 2? Totoo yun. So, gagawin niya, ipapasa niya si storage y. Si storage y, papasa niya sa temporary. Ginawa natin, no? So, magiging 3 na to. Tapos, magiging, and then, si storage y plus 1, ipapasa niya sa storage y. Sabihin, si y magiging 2 na, no? Tapos, si temporary, which is the value of 3, ipapasa niya sa y plus 1. So, magiging 3 na to, no?
Nangyayari guys na pinasa niya sa y plus 1. Kanina na 2, no, naging 3 na siya. Kasi yung temp pinasa niya sa y plus 1. Ngayon since napasa na niya, babalik naman siya sa y. So mag-a-add naman siya, mag-increment siya ng isa. Kaya, pasok naman dito sa conditioning na sa taas, sa loop. Si y ba, which is the value of 1, is less than ba siya sa storage.length minus 1. Less than ba siya? No? True, no? Kasi yung length niya is 2. So, less than ng 1 sa 2. Kaya, gagawin naman niya itong if condition. Ngayon, si storage y, which is the value of 1, so meron niya index 1, yung tinutukan niya is, no? Ito guys, no? Nagkaroon ng arrangement na pala, no? Nagkaroon ng arrangement. Kasi, na-arrange siya kanina. So, since bumalik na siya guys sa taas, bumalik siya dito, no? And, ang y is less than 2. Gagawin niya itong if condition guys. And then, sabi doon, storage y, no? Alam natin na si y ay may 1 na. So, ibig sabihin, ang tinutukoy niya, itong 3, no? So, si y ba, which index 1 is, no, which is the value of 3, ay greater than ba siya sa y plus 1 is the value of 1, no? Kasi y plus 1, 1 plus 1 equals 2. So, nasa index 2 na. Greater than ba sa 3? Sa 1. Ito, yun. So, magagawa. Mangyayari naman, temporary storage y, which is 1, which is the value of 3. Napasa niya sa temporary. So, temporary magiging 3 na. No? 3 ulit. And then, si storage y plus 1, ipapasa niya sa y. So, magiging 1 na to. And then, si temporary, which is the value of 3, ipapasa niya sa y plus 1, kaya naging 3. So, naging arrange siya naman guys, no? Na-arrange siya to, naging 1, naging 3 to. Okay? Since na-arrange na siya, babalik naman siya dito sa loop. Then, mag-add na naman siya, mag-increment siya, magiging 2 na. Kasi mag-y plus plus naman siya. Ibig sabihin guys, si y ba, which is the value of 2, is less than ba siya sa length, no? Storage.length minus 1. So, it is the value of 2. Less than ba siya to? Hindi na, kasi parehas na sila. Ibig sabihin guys, mag-i-end na tong loop na to. Babalik naman siya sa taas. No? And then, ma-add na naman siya ng isa kasi nag-increment ng isa, kaya naging x equals to 1. So, si 1 ba, ay less than ba siya sa 3? Totoo yun, no? So, ibig sabihin, gagawin naman niya itong loop na to. Itong loop na to, guys, gagawin na naman niya. And then, gagawin naman niya ito. Si y ba, so, babalik na siya sa 0, si y. Si y ba, which is the value of 0, is less than ba siya sa storage.length minus 1, which is the value of 2. Totoo yun. So, gagawin naman niya ito. Itong if condition, guys. So, storage y, which is the value of 0, which is the index of 0. So, alam natin si index 0 ay may 2 na. At si y plus 1 ay may 1. Kasi 1, no? Index 1 is 1. 1 yung value niya dito eh. So, sabihin 1 na rin. Ang index 1 ay may value na 1, no? So, greater than ba si 2 sa 1 sa y, si storage y na may value na 2 ay greater than ba siya sa y plus 1 na may value na 1. Totoo yun, no? So, ibig sabihin guys, ipapasa niya ngayon naman itong storage 1 y sa temporary. So, naging 2 na to. And then, papasa niya sa storage y plus 1, ipapasa niya sa y. Kaya, magiging 1 na to. And then, si temporary, which is the value of 2, ipapasa niya sa y plus 1. So, magiging 2 na to. So, sabihin guys, nag-arrange na siya, no? Naging 1, naging 2 na to. Nag-arrange na siya sa guys, no? Since na-arrange siya, babalik naman siya sa taas. So, gawin naman niya ito guys, no? 1. Mag-add naman siya ng isa kasi nag-increment ng isa. Kaya naging 1 na siya ulit. Nagal ng 1. Si 1 ba ay less than sa 2? Totoo yun. Hindi gagawin niya may itong condition na to. No? Si y ba, si storage y na may value na 1, ay greater than ba siya sa 2? False, no? False siya. Kasi maliit yung 1 sa 2. Hindi siya greater, no? Ibig sabihin,
babalik naman siya sa loop na to. And then mag-add ng isa, naging to na. So since ang y ay hindi na, since y ba ay less than ba siya sa to, hindi na kasi parehas na. So gagawin na, babalik naman siya dito sa taas. And then mag-loop naman siya ulit. So si x naging to na. Naging to na siya guys, no? Ngayon si to ba ay less than sa storage, no? Storage.length dito sa taas, which is the original length, less than ba siya? To yun. Kasi less ang 2 sa 3. Gagawin niya may itong loop na to. And then, si y ba, which is the value of 0, babalik naman siya sa 0, ay less than ba siya? Storage.length minus 1, so is 2. Less than ba 0 sa 2? So, totoo yun. So, gagawin naman niya ito. Si storage y, which is the value of 1, greater than ba siya sa value of 2 ng y plus 1? Hindi na, false, no? Sabihin, babalik naman siya dito sa loop na to, and mag-increment ng isa. Si y ba, which is the value of 1, is less than storage.length minus 1, which is the value of 2. No? Totoo yun. So, gagawin naman niya itong if condition. So, kung storage y, no, na may value na 2, is greater than na by value na 3. Si 1 daw, dito, ay greater than naman siya sa y plus 1. So, 1 plus 1 equals 2, index 2. So, 3 na. So, greater than ba sa 2 sa 3? Hindi. Kasi maliit ang 2 sa 3. Kaya, mag-i-end naman ng condition, babalik siya dito sa for loop, and mag-add naman, increment naman ng isa. May naging 2 na. So, nangyari, si 2 ba ay less than or equal to 2? Hindi. Bakit, no? Kasi pareho sila. Ibig sabihin, no? Ibig sabihin, guys, tapos naman ng itong loop na to. Babalik naman siya dito sa taas. Ang gagawin niya, mag-add naman si x plus plus, kaya naging 3 na. No? Nag-add ng isa. Ngayon, sabi ito, x is less than or equal storage.length. Hindi siya less, pero equal sila. No? Equal ito at ito. No? Equal silang dalawa. Pero silang 3. Sabihin, pasok pa rin siya dito. Gagawin na naman niya itong loop na to. No? Since ginawa niya ito, guys, gagawin naman niya itong y. So, balik naman si y sa 0. Ngayon, si 0 ba, no? Less than ba siya sa storage.length minus 1? Which is the value of 1. Tapos ito magiging 2 ulit, no? Dan ba si 1 sa 2? Hindi. So, balik na naman siya sa y. Mag-add naman siya. Mag-increment naman si y plus plus. Magiging 1 na. Ngayon naman, since naging 1 na, so, yung tinutukoy na nito is 2 tapos 3. So, si storage y, which is the value of 2, is greater than storage y plus 1, which is the value of 3. Hindi, no? Kasi maliit ang 2 sa 3. So, balik naman siya sa for loop. Mag-add ng isa, naging 2 na. So, ito bang dalawang number na to, parehas ba? Kasi mag-conditioning naman dito. No? Hindi na, kasi hindi siya less than, kasi equal na silang dalawa. Kaya, ang mangyayari, mag-end naman itong loop na to, balik naman sa taas. No? So, si x magiging 4 na kasi nag-add naman ng isa, nag-increment ng si x plus plus, naging na-add na isa, kaya naging 4 na. Ngayon naman, since ang 4 is no longer less than storage.length at hindi na rin siya equal sa storage.length, ibig sabihin, guys, tapos na itong nested for loop na to. Ibig sabihin, i-print na lang niya ang output using for each. No? So, for example, guys, no? Yan, no? Nakita nyo, guys? Parehas, no? Nag-arrange na siya nilang dalawa. No? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dito, guys, nga, meron akong way, guys, no? Meron akong additional information na ipapakita ko sa inyo, guys. So, merong way na ma-arrange ito in just a small one line of code. No? Merong paraan doon dito sa C#, no? Meron siyang built-in function dito para sa pag-arrange ng array. No? Pero bago yon, i-ano ko muna to. I-comment ko lang muna siya. And then, kakopy ko na lang to. Lagay ko sa taas.
Then, gagawa tayo ng built-in function na pang-arrange ng array. So, for example, guys, array, right, mo gagawin mo, dot sort. No? Lagyan mo lang yung pangalan ng array, and then, ganyan na. Ganun lang. No? Pero, recommended ko sa inyo, guys, huwag kayo gagamit ito, guys, no? Kung hindi kinakailangan. Kasi kung mas maganda pa rin yung talagang yung actual na pag-arrange. Kasi mas challenging to kaysa sa ito. Kasi ito, mas pinadali lang siya. No? Pero kung talaga wala ka ng solution, kung halimbawa nag-e-error na tong program mo, pag nag-arrange ka, well, ito na lang gawin mo. Kaysa wala kang sagot, no? So, try natin guys, no? Yan, napansin nyo guys, nag-arrange siya. Diba? Nag-arrange siya yung number. So, halimbawa kung lagyan natin ng maraming number, 300, 400, 1, 5, 2, 1,000, 56, 90, 80. No? Try natin arrange guys, no? Yan, arrange siya, di ba? 1, 2, 5, 56, 80, 90, 300, 400, 1,000, no? So, meron ding ways guys para ma-reverse ito. No? Diba kung na-arrange, pagkatapos ma-arrange, i-reverse mo. Sige, yung pinakamataas yung number yung mauuna. So, gagawin mo lang array dot reverse. Then, storage. Yan, ganun lang. So, play natin guys. Yan, napansin nyo guys, nauna yung pinakamataas na number, 1,400, 390, 80, 56, 5, 2, 1. So, ito guys, no? Kung talagang kinakailangan talaga, kaysa wala kang sagot, ito ang gawin mo. Pero, may recommend you guys, kasi mas mataas pa rin yung score kapag ganitong ginawa mo guys, no? Pag ganito talaga. No? Mas maganda ganito, no? Or pwede rin kung gumamit ng ibang loop, gaya ng while or do while. So, ito guys ang way para makapag-sort ng number ng array. So, gaya nyo guys, no, inuulit ko sa inyo guys, no. So, inuna ko tong program simulation, ngayong purpose is kasi ito yung mas maraming tanong at mas maraming puntos kaysa sa ibang topic nating susunod. Gaya ng number system, in, data structure, no. So, ito muna inuna ko, no? Kung nanood kayo ng previous videos ko na program simulation part 1, sinabi ko doon mga coverage na sa tatalakayin natin. So, ito muna akong program simulation kasi ito yung mas marami yung points sa diagnostic simulation, no? So, kaya ito yung inuna ko. So, thank you guys for watching. Hopefully may natutunan kayo, may nakuha kayong idea pagdating nyo sa examination, no? Kasi malapit na, ngayong February na 2021. So hopefully may natutunan kayo. See you guys on my next video. God bless.